Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa kontemporaryong issue. Para sa ating paksa ngayong linggong ito, mapag-aaralan natin ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Pagtutuon ng pansin natin ang mga suliranin sa solid waste, pagkasira ng likas na yaman, at ang climate change. Tara na at simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang katanungang ito. Ano ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa mga napapanahong pangyayari na maaring gumambala, nakakaapekto, at maaring makapagbago sa kalagayan ng tao at sa lipunang kanyang ginagalawan. Ano ang napapansin ninyo mula sa dalawang larawan na nasa inyong harapan? Maaring i-comment sa ibaba ng videong ito ang inyong mga kasagutan. Ano-ano ang inyong nararamdaman habang pinagmamasdan ang dalawang larawang ito? Gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman? Natutunan mo sa pag-aaral ng economics na isa ang likas na yaman sa tinatawag na salik ng produksyon. Mahalaga ito dahil dito kumukuha ng mga hilaw na materyales upang gawing produkto at pinagmumulan din ito ng mga iba't ibang hanap buhay. Sa kasalukuyan ay malaki ang suliranin at hamong kinakaharap ng ating bansa dahil sa pang-aabuso at pagpapabaya ng tao sa kalikasan. Ang kapabayaang ito ay nagpapalala sa mga natural na kaganapan tulad ng pagkakaroon ng malalakas na bagyo, pagguho ng lupa, at malawakang pagbaha. Sa huli, ang mga mamamayang umaasa sa kalikasan para mabuhay ay siya ring nakakaranas ng hindi mabuting epekto sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Ilan sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran sa Pilipinas ay ang sumusunod. Una ay ang suliranin sa solid waste. Tumutukoy ang solid waste sa mga basurang nagmula sa mga tahanan at komersyal na establishmento. Mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura, at iba pang basurang hindi nakakalason. Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit may problema ang Pilipinas sa solid waste. Isa na rito ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Isa pa rito ay ang hindi pagsasagawa ng waste segregation o ang paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa di nabubulok at sa mga basurang pwede pang i-recycle. Isa pang lumalaking suliranin ng Pilipinas ay ang pagsusunog ng electronic waste o e-waste upang makuha ang mga tanso. Ang mga halimbawa ng e-waste ay ang mga sirang computer, gadgets, at mga appliances. Ang mga nabanggit na suliranin sa solid waste ay pinagtutulungang solusyonan ng iba't ibang sektor. Mayroon ding suporta na nanggagaling sa mga NGO upang mabawasan ang suliranin sa solid waste sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Mother Earth Foundation, tumutulong sa pagtatayo ng Materials Recovery Facility o MRF sa mga barangay. Ang mga solid waste na maaari pang i-recycle ay ginagamit na materyales sa paggawa ng iba pang produkto na siya namang maaaring ipagbili mula sa komunidad. Clean and Green Foundation, kabahagi ng mga programa tulad ng Orchidarium and Butterfly Pavilion, Gift of Trees, Green Choice Philippines, Piso para sa Pasig, at Trees for Life Philippines. Bantay Kalikasan, paggamit ng media upang mamulat ang mga mamamayan sa suliraning pangkapaligiran. Nanguna sa reforestation ng Lamesa Watershed at sa Pasig River Rehabilitation Project. Greenpeace, ito ay naglalayong baguhin ang kaugalian at pananaw ng tao sa pagtrato at pangangalaga sa kalikasan at pagsusulong ng kapayapaan.
Ikalawang suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas ay ang pagkasira ng likas na yaman. Ang ilan sa mga ito ay ang pagkakalbo ng mga kagubatan o deforestation, pagbaba ng mga nahuhuling isda sa mga yamang tubig, at pagkasira ng mga lupang sakahan. Ang mga kagubatan bilang bahagi ng likas na yaman ay maraming kinakaharap na suliranin. Alamin natin ang mga gawaing nagpapalala sa suliraning ito. Una na rito ay ang illegal logging. Ito ay illegal na pagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Ang walang habas na pagputol ng puno ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin tulad ng pagbaha, soil erosion at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop. Maging ang migrasyon o ang paglipat ng mga puok panirahan ay nakadaragdag din sa suliranin. Nagsasagawa ng kaingin o slash and burn farming, ang mga lumilipat sa kagubatan at kabundukan na nagiging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan at pagkawala ng sustansya ng lupain dito. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas ay nangangahulugan ng mataas na demand sa mga pangunahing produkto kung kaya't ang mga dating kagubatan ay ginagawang plantasyon, subdivision, paaralan at iba pang infrastruktura. Isa rin ang fuel wood harvesting o ang paggamit ng puno bilang panggatong na nagdudulot din ng suliranin sa ating likas na yaman, sapagkat ang mataas na demand sa uling at kahoy ay nagiging dahilan ng pagputol ng mga puno sa kagubatan. Panghuli ay ang iligal na pagmimina, sapagkat kinakailangang putulin ang mga puno upang maging maayos ang operasyon ng pagmimina. Nagdudulot din ng panganib sa kalusugan ng tao at iba pang nilalang sa kagubatan ang mga kemikal na ginagamit sa pagpoproseso ng mga nahukay na mineral. Malaki rin ang kinakaharap na suliranin ng Pilipinas sa ating yamang tubig. Ang ilan sa mga ito ay ang coral bleaching o ang pagkasira ng mga corals na siyang tirahan ng mga isda at iba pang mga yamang dagat. Kaya naman bumababa o kakaunti na lamang ang mga nahuhuling isda. Maging ang paglubog ng mga barko na nagdudulot ng oil spill ay nakasisira din sa mga yamang dagat sapagkat mahirap itong linisin. At panghuli ay ang pagtatapon ng mga basura sa mga katubigan ay nagdudulot din ng malalang suliranin sa ating likas na yaman. Marami ding suliranin na kinakaharap ang ating yamang lupa. Unti-unti ang pagliit ng mga lupang sakahan sapagkat dumadami ang mga tao, kaya naman dumarami din ang mga nagtatayo ng mga bahay at mga subdivision na nagiging sanhi ng pagkonti ng mga naaning produkto sa mga lupang sakahan. Para matugunan ang mga suliraning pangkapaligiran na nabanggit, ay may mga batas na pinatupad ukol dito, gaya ng paglagda sa Presidential Decree 705 kung saan ay ipinag-utos ang pagsasagawa ng deforestation sa buong bansa, kasama ang pribadong sektor. Ipinagbawal din ang pagsasagawa ng sistema ng pagkakaingin o ang pagsusunog ng kagubatan. Ipinagbawal ang illegal logging sa bisa ng Executive Order 277 at paglilinis ng mga katubigan. Isang suliraning pangkapaligiran na hindi lamang kinakaharap ng Pilipinas, maging ng buong mundo ay ang climate change. Ang climate change ay isang pagbabago sa statistical na katangian ng sistema ng klima kapag isinaalang-alang ang paglipas ng mahabang panahon. Ang terminong climate change ay madalas na ginagamit particular upang tumukoy sa pagbabago ng klima na dulot ng mga gawain ng tao, kabaliktaran ng mga pagbabago sa kapaligirang dulot ng natural na proseso ng mundo. Dahil sa climate change ay nararanasan natin ang matagalang El Nino o ang tagtuyot at La Nina o matinding pagbaha. Nakakaranas din tayo ng mga malalakas na bagyo
pagguho ng lupa at forest fire. Dahil sa mga ito ay bumababa o madaling mauubos ang supply ng ating mga pagkain at pagkamatay ng mga ilang mga hayop at mga halaman. Sa inyong palagay, ano pa kaya ang mga epektong dulot ng climate change? Maari mong i-comment sa baba ng ating video. At para bigyan ng kalutasan ng mga suliranin ng climate change sa ating bansa, bumuo ng mga programa, polisiya at patakaran ang pamahalaan kagaya ng mga sumusunod. Republic Act 9729 o ang Climate Change Act of 2009. Ang pangunahing mithiin ng batas na ito ay ang pagbuo ng Climate Change Commission. Ang binuong komisyong ito ay nakikipagtulungan sa mga local government unit o LGU sa paggawa ng mga batas o polisiyang may kinalaman sa pagbabago-bago ng klima. Noong Nobyembre 2014, pinirmahan ng noon ay Presidenteng Benigno Aquino III ang Executive Order 174. Ito ay isang climate change mitigation policy ng ating pamahalaan. Iniaatas ng order na ito ang pagsasagawa ng Philippine Greenhouse Gas Inventory Management and Reporting System. Nilalayon ng batas na gamitin ang mga makukuhang impormasyon sa pagbuo ng mga polisiya para makatulong sa pagsisikap ng buong mundo na mabawasan ang mga greenhouse gas na patuloy na bumabalot sa ating mundo. Nauunawaan ba ang ating aralin? May mga nais ba kayong itanong? Maaari ninyong i-comment sa ibaba ng ating video lesson. At para sa inyong ikalawang gawain, ngayong linggong ito kayo ay gagawa ng collage, kaya naman magdala ng mga sumusunod na mga kagamitan. Ginupit na mga larawan mula sa lumang magasin. Maaari din namang kumuha ng mga larawan mula sa internet. Glue o paste. Gunting at 1/2 white cartolina. Ang gawaing ito ay gagawin ninyo sa ating silid-aralan at ang mga batayan sa pagmamarka ay sasabihin ko bago kayo magsimula ng inyong collage. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe upang ma-notify kayo sa susunod nating aralin. Hanggang sa susunod na pag-aaral, mga mahal kong mag-aaral, magandang buhay!